Good morning mga tropang potpot. Today I'm gonna show you kung paano ko dinidisplay ang gandong ko. And what do we have here is Detol glass cabinet. So black at saka clear glass to. Yung measurements niya is 43 by 163 centimeters. So ito yung isa. Nakapagbukas na ako ng isang set nito. So I'm gonna show you the contents. First, ito yung glass. Ito yung gagamitin dun sa side. Yung bakal na nakikita nyo will be the framework. There. Then yung maliliit na glass will be yung parang divider. Then yung tall glass na to na may number 1 will be the back at saka front door. Then tong dalawang block na to will be the base. The one on my right, ito yung pinaka sa bottom. Then yung ito naman na magiging sa pinakataas. So it comes also with the different hardware. Itong bilog na to ang magiging paa niya, 4 pieces. Ito naman yung magnet para maisara mo. Kasama na yung mga screw para dun sa paa. Hinge. Optional screw and hardware para secure siya kung gusto mo siyang idikit sa wall. Handle. Isang metal piece para sa magnet. Bunch ng hardwares. Then may kasama siya ditong manual. Comes in 5 different languages. Of course, English ang gagamitin natin. Well, self-explanatory naman to. You can see the first page. Ito yung parts count. Then yung detailed explanation how to build this. Okay. Siguro after mga 30 minutes, magagawa natin to. Then I'll see you soon. Okay. Yung first step is gagawin natin yung base. So ang kailangan natin ay ito. So make sure na ang gagamitin nyo ay wala yung butas sa gitna. Dahil itong may butas na to, itong wood na to will be on top. Tapos sa mga hardware tools, kailangan natin ito 4 pieces. 4 pieces nito at 4 pieces ito para sa pit and tools na to para matighten yung screw. At ilalagay natin tong frame na to on both sides. So kailangan yung bakal na to will be on the inside. Hindi siya pwede outside. Okay. So itong hardware na to will go here. Screw mo siya ng konti. Then push. Then gamitin mo tong tool na to para i-tighten siya. Then after that, kukunin mo yung feet at yung screw. Meron siyang butas dito at doon mo naman siya ipapasok. Then after mo siya ipasok, gamitin mo yung tool para i-tighten siya. Sorry, hindi ko na mention kanina. Kakailanganin nyo pala ng screwdriver para ikabit tong feet. So basically, ganito yung magiging itsura niya. So ito siya, nakahiga. So itatayo na natin siya later para ilagay yung glass. So after mo siyang may tayo, it will look like this. Then ilalagay mo naman yung glass number 1. So yung glass number 1 will go here. So i-align mo lang siya. Then once na nailagay mo siya, ilalagay mo both sides tong plastic na to. Here and here. So mukhang kailangan mo ng assistance dito kasi
may possibility na matumba yung glass pag ina-assemble mo siya. Then ganito yung magiging itsura niya pag nilagay mong glass sa likod. So naglagay lang ako ng silya para hindi siya matumba. Then after that, ilalagay mo naman tong glass na to, yung may label na to, on both sides dito. So one here at isa sa kabila. I-slide mo yung glass dito sa plastic na to para mag-hold siya. Then after may lagay mo yung glass on both sides, ito na yung magiging itsura niya. So more secure na siya. Then kukunin mo yung isang wood piece mo, yung the one with the hole, at ilalagay mo naman siya sa on top like this. Then saka mo siya lalagyan ng screw to secure yung pinaka rope niya. So ganito na yung itsura niya pag lalagyan mo na siya ng bubong. So mas secure na yung glass cabinet. Then after ng step na to, yung door naman ang gagawin natin. So yung door ganito. So meron kang option na magbukas siya sa right or sa left. In my case naman, laging right open yung ginagamit ko. Then ito yung hinge. I-attach mo siya dito using again with a screwdriver. Tapos tong metal piece na to is para mag-lock siya. So meron siyang adhesive. Tatanggalin mo tong strip na to. Then ilalagay mo like this. Then i-insert mo yung metal piece dito. Just like that. Same with the handle. Kapareho lang din ng magnetic pin. Then after that, pupunta ka dito sa may base mo. At kung meron kang nakita ritong hole, ilalagay mo naman tong black piece na to. Para doon sa door. One here. And one on top. Tapos maglalagay ka uli ng hinge dito para doon sa door. Then yung black piece na to is magnet. So basically kailangan mo siyang screw, pero dito mo kung hindi siya kasya. So ang ginawa ko is I shave off a little plastic here para siya magkasya. So one here on the bottom and also one here on top. So after mo makabit yung door, ito na yung almost 80% na finished product niya. So ito yung handle. Ito yung loob. So after that, gagamitin mo naman itong mga rubber thingies na to at ilalagay mo siya dito. Like this. At pag nailagay mo na siya, yung glass partition naman niya ang isusunod mo. Like this. So tatlong glass partition siya, kaya magkakaroon ka ng 4 layers of display space. So after 30 minutes, ito na yung finished product natin, all assembled. So open it. Okay. So make sure after nyo mag-assemble, maganda kayo ng glass cleaner, kasi puro fingerprint yung aabutin nito kasi gayari siya sa glass. Beautiful.
This is only an example kung paano mo siya di-display. The one on the very top is the perfect grade Gundam red frame. So 160th model siya. Second layer is perfect grade RX 78-2. Most likely mga dalawang perfect grade kakasya doon. Pero much better kung isa para ma-highlight yung size niya. Then ang third layer, parang master grade Tolgis at Wing Proto Zero. Mukhang kakasya yung tatlong master grade sa isang level. Then the one on the bottom, master grade Wing Zero and the Swartz. So yeah, itong ating Detolf glass cabinet from IKEA. Just like I said, maganda kayo ng glass cleaner kasi yung fingerprint siya will be all over the glass. Okay, share nyo naman ang gunplay experience nyo. Kung bago ka dito sa channel na to, consider subscribing. I'll see you next time. Bye bye.